grabidad, maglaag muna ta oy. Saan pa ba ako maglalaag nito kundi sa mga kahayupan? Bakit pabukaka na ang tingog ko? Nakakita ako dito ng mga camel na natutuklap na ang mga balahebo. At naglalaba ang liog ng mga ostrich. Nagpa-picture ako dito pero natakot talaga ako nito. Murag dako pa ang ulo sa ostrich ako. Naunsa naman ni oy. Musakay na lang ko dire kay para makakakitaan ko sa mga iba-ibang klase sa mga kahayop-hayop dito. Napakalat-kalat lang. Bakit ang salita ko dito natatagalog na, nabibisaya, tapos nailonggo, kulang na lang mag-i-English ko ani. Nag-enjoy naman ako dito sa mga viewing. Tingnan mo, kami building pa na gold. May nakitaan na naman ako, mas laba pa ang liog sa ostrich. Tingnan mo, taas kayo. Nasa land of dinosaur na yata ako nakarating. Tapos nag-stop kami dito sa mga peacock na laylay ang mga color sa backpack nila, pero hindi naman sila nakakalepan. May nadaanan pa kami na pusa na kulay puti, perte ka na ako. Napay kabayo na stripe, nakitaan na ako dire oh. Ang ganda naman tanawon sa kabayo na stripe. Tapos nagpadayon na kami sa paglaag, nag-drive na si Kuya. Kay madami pa daw kami makikitaan ng mga kanding. Kuya, pwede ba makahingi ng kanding kay aking alagaan dito sa among balay? Ang sabi ni Kuya, pwede naman daw hulihin basta doon sa kulungan sa mga tigre at sa mga kulungan sa mga leon, doon ko hulihin ng mga kanding. Ay sige Kuya, wag na lang pala, hindi pala ako marunong mag-alaga sa kanding. Tumigil na lang ako sa pagtatanong dito kasi baka mapagalitan na naman ako kay marami-rami pa dito mga kakayop-hayop ang aming pupuntahan. Ote, ano na na, duwaay mo ko nakikitaan dito? Ay meron naman pala, ang pusa nga malaki-laki. Hindi ko na maintindihan kung lalaki o malaki ang aking sinasabi. Grabe naman pala ang mga pusa dito, perte kalaki-laki. Kahit siguro na ibigay sa akin ng libre itong mga pusa na to, hindi ko talaga talagaan sa balay. Pero alam nyo ba, na-curious din ako kung anong lasa itong pusa na ganito kalaki. Kasi nakatikim na ako ng pusang maliit yung nilalagay doon sa siopaw. Ay wag na natin pag-usapan yan. Dito na tayo, bumalik na tayo sa desierto. Nagandahan talaga ako sa lugar na to, kaya lang sobra kainit. Gusto ko na naman sana magtanong kay Kuya kung ano ang sitwasyon dito kung gabiin na. Kaya lang makabigla niya ako ipakain sa mga hayop ng mga gutom dito. Naisip ko lang kasi kung anong ginagawa ng mga hayop dito kung gabiin na. Isa pa, napakalawak na ang lugar na to. Paano to kung maglalakad ako dito sa gabi? Sabi ni Kuya, nagtatago daw ang mga hayop pagka ganitong oras kaya mainit. Hindi na namin malilibot ang lugar na to ng isang puntahan lang. Kailangan na ulit kami pupunta dito para makilala kami ng mga hayop. Yudi Pongo, tingnan mo, may nabalaba na naman na liog doon na hayop po. Ginabutang pa nila sa maganda na balay. Ambot na lang kung maintindihan niyo po mga voiceover ko dito. Bahala na kayo kung paano niyo maintindihan. Basta ako, nag-enjoy ako dito yan. Nakikitaan ko ng mga girafe dito pagka nabalaba pa ng mga liog nila. Tapos nag-request na naman ako kay Kuya. Ang sabi ko sa kanya, bumalik kami doon sa may girafe. Sabi ni Kuya, kaya ka na naman, nagbida-bida ka na naman. Hindi ko talaga kinulit si Kuya kasi naiinis na talaga siya sa akin. Wala na ako nagawa, kaya nag-viewing na lang ako dito. Nag-video na lang ako sa mga view. Alam nyo ba yung mga nakikitaan ko dito ng mga kanding? Iba-iba pala mga pangalan nila. Pero para magkakamukha naman sila. Sigurado naman ako kapag kinain ko, parehas na naman ito ng lasa. Pero in fairness ang gaganda talaga nila. Tapos merong mahaba ang mga sungay nila. Meron pang mga matataba na parang mga baka. Nagtanong na naman ako kay Kuya kung saan na naman kami pupunta. Parang parehas lang itong mga lugar kaya kadtuan namon. Tapos nung nakitaan ko, hindi naman pala. Dito pala sa dinaanan namin may tubig-tubig. Dito sa kabila wala man. Tapos nagagandahan ang aking mga mata sa pagtingin-tingin sa mga green na mga color sa mga tanim-tanim dito at mga hayop-hayop. Nalilipayan ako, nasasadyahan ako at nagiging masaya ako sa mga hayop na mga nakikitaan ko dito. Kung dito siguro ako nakatira, hindi siguro ako magugutom kaya marami ako nakikitaan dito ng mga hayop na pwede ko dadakpin at ihawin. Kaya lang nangihinayang ako kasi magaganda yung mga itsura nila. Parang hindi man sila pwedeng kainin. Ang payat-payat nila, parang wala sila mga taba. Paano yan? Hindi ako malinam naman sa pagkain sa mga ganyan na mga hayop. At isa pa, parang bawal yata yan kainin eh. Makamulta pa ako niyan. Ano ba yan? Ano ba itong mga pinag-iisip ko? Naalala ko, sumama pala ako dito para magtingin-tingin sa mga iba't ibang klase mga hayop. Tapos yung utak ko nagiging utak pagkain na naman. Yudi Ponggol, nauhaw na ako at saka nagutom na abi. Kaya nagdideliryo na ako sa gutom. Kaya ang paningin ko dito sa mga kanding, mga pagkain na, mga fried chicken, mga lechon, mga hamon, ay nano. Tinatawag-tawag ko na nga sila dito pero nakukulbaan ako pag lumalapit naman sila sa akin. Gusto ko silang hawakan pero gusto ko rin silang ayaw hawakan. Kaya nakukulbaan ko. Sinabi ko kay Kuya, pwede ba Kuya magtanong ako? Last na talaga. Sabi ni Kuya, ano ba ang itsura ng girafe kapag nilechon sila? Nagtatanong ka ba o nangungulit ka na naman, ha? Kasi gusto ko makatikim ng lechon na girafe kung hindi tayo babalik doon sa pinanggalingan
Gago ka tanong yan, Maria! Ako na lang ang kakain sa Girape. Lumipat ka na ng shuttle mamaya ha! Huwag ka na sumakay sa akin dito! Buti na lang talaga